Disclaimer: ang kwentong ito ay naglalaman ng mga maselang paksa tungkol sa emosyonal na pag-abuso, blackmail at manipulasyon. Mangyaring mag-ingat sa pakikinig at basahin ito ng may pag-unawa. Maraming kababaihan at kalalakihan ang dumadaan sa mga relasyon na puno ng pagmamahal at tiwala. Ngunit paano kung ang tiwala na iyon ay magamit laban sa kanila? Ang kwento ni Angel at Sandy ay sumasalamin sa isang madilim na realidad, ang pag-abuso at manipulasyon sa mga sensitibong bahagi ng ating pagkatao. Ito ay hindi lamang kwento ng babae o lalaki, kundi kwento ng lahat ng biktima ng kontrol at pananakot sa isang relasyon. Paano nga ba makakawala kung ang hawak sa'yo ay isang lihim na maaaring sirain ng iyong pagkatao? Ang kwentong ito ay mahalaga hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa mga kalalakihan na maaaring dumaan o dumadaan sa parehong uri ng pang-aabuso. Ang emosyonal na pag-abuso, blackmail at paggamit ng tiwala laban sa atin ay hindi limitado sa iisang kasarian. Sa pamamagitan ng pagkwento ni Angel, sana'y mamulat tayo sa mga panganib ng pagbibigay ng tiwala sa mga maling tao. Mahalagang malaman kung kailan dapat tumindig at humingi ng tulong na walang mali sa pag-alis sa isang relasyon na unti-unting sumisira sa atin. Nagsimula ang kwento sa unang pagtatagpo. Ang simula ng pag-abuso, ang eksena ay nasa sa loob ng isang silid. Nagmamahalan sina Angel at Sandy, malalim ang kanilang relasyon. Sa isang gabi ng kanilang pag-uusap, nagsimula ang simpleng pakiusap ni Sandy na magpakuha ng mga pribadong larawan. Mahinhin na boses ni Sandy. Alam mo naman na mahal kita, di ba? Gusto ko lang makita na may tiwala ka sa akin. Para sa akin lang to, Angel. Tayo lang ang makakaalam. Sigurado ka? Para bang hindi ako komportable. Sandy. Alanganin na wika ni Angel, habang si Sandy hinaplos ang mukha ni Angel. Oo naman. Hindi kita pababayaan. Tiwala lang. Hindi ba mahal mo ako? Nagdalawang isip si Angel pero dahil sa pagmamahal, pumayag siya. Sa pangalawang pagtatagpo, pagsisimula ng manipulasyon, ilang buwan nang lumipas, nagiging kontrolado na si Sandy. Nag-aaway sina Angel at Sandy dahil sa maliit na bagay. Binanggit ni Angel na gusto niyang makipaghiwalay. Sandy, parang hindi na ako masaya. Parang hindi na ito tama para sa atin. Talaga? Ganyan ba kadali para sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang mga larawan mo? Isang pindot ko lang, tapos na ang buhay mo. Huwag, Sandy. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Panay ang tingin sa cellphone ni Sandy. Hindi ka pwedeng umalis. Tiwala mo sa akin ang sinira mo. Subukan mo lang at makikita mo kung ano ang kaya kong gawin. Sa puntong ito, nagsisimula ng matakot si Angel. Nakulong siya sa relasyon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Sa pangatlong pagtatagpo, pagtaas ng antas ng pang-aabuso, ang eksena ay nasa bahay ni Sandy pagkatapos ng isang malaking pagtatalo. Lumalala ang pang-aabuso mula sa emosyonal hanggang sa pisikal na banta. Si Angel ay umiiyak habang si Sandy ay may hawak na cellphone, pinapaalala kay Angel ang kapangyarihan niya sa mga larawan. Si Sandy ay lumapit sa kanya, mabigat ang boses. Hindi lang yan basta mga larawan, Angel. Isipin mo kung ano ang sasabihin ng mga kaibigan mo, pamilya mo, kapag nakita nila to. Tama na, Sandy. Ayoko na. Walang paraan para tumakas ka. At tandaan mo, kung aalis ka, masisira ka. Kaya mag-isip ka mabuti bago ka magdesisyon. Sa pang-apat na pagtatagpo, ang pagtakas ni Angel, ang eksena, ilang linggo ang nakalipas, humingi na ng tulong si Angel mula sa isang kaibigan na psychologist. Humarap siya sa takot at nagdesisyon na humiwalay kay Sandy. Nasa labas ng bahay ni Sandy si Angel, may hawak na mga gamit kasama ang isang kaibigang handang tumulong.
seryoso at kalmado si Angel. Hindi na ako babalik, Sandy. Alam ko na ang ginagawa mo at hindi mo na ako kayang kontrolin. Ha ha ha! Hindi ka makakatakas, Angel. Isa ka lang sa marami. Tama ka. Marami kami. At lahat kami handa ng lumaban. Hindi mo na ako kaya takutin. Nagsimula nang maglakad si Angel palayo, simbolo ng kanyang paglaya. Nakipag-ugnayan siya sa mga awtoridad at sa kanyang mga kaibigan, unti-unting binubuo muli ang kanyang buhay. Ang kwento ni Angel ay kwento ng tapang at paglaya. Sa bawat relasyon, mahalagang alalahanin na ang tiwala ay isang bagay na dapat pahalagahan at hindi abusuhin. Hindi hadlang ang takot upang makalaya at laging may paraan upang humingi ng tulong. Maraming biktima ang natatakot humakbang palayo dahil sa mga banta, ngunit sa pamamagitan ng suporta ng mga kaibigan, pamilya at tamang gabay, maaaring makamit ang tunay na kalayaan. Huwag hayaang sirain ng isang tao ang iyong dignidad at pagkatao. Mahal ka ng mga taong tunay na nagmamalasakit at laging may ligtas na lugar para humingi ng tulong. Walang sino man ang dapat manatili sa isang mapanakit na relasyon. Sa pagtatapos ng kwento ni Angel, maraming mga bagay ang magbibigay daan sa ating pagninilay-nilay. Hindi madali ang kanyang pinagdaanan, isang relasyon na punong-puno ng tiwala, ngunit nauwi sa pang-aabuso at pananakot. Subalit, ang tanong na tunay na dapat nating pag-isipan ay hindi lamang kung paano siya nakalaya, kundi kung paano tayo makakaiwas sa ganitong sitwasyon at paano tayo makakatulong sa iba na nasa ganitong kalagayan. Ngayon, bago tayo magtapos, nais ko kayong iwan ng ilang mga katanungan, mga tanong na maaaring magpabago sa inyong pananaw, hindi lamang sa inyong mga sarili, kundi pati na rin sa mga mahal niyo sa buhay. Una, paano natin masusuri kung ang tiwalang ibinibigay natin sa isang tao ay hindi mapagsasamantalahan? May mga pagkakataong ang tiwala ay nagbibigay ng kaligayahan, ngunit ito rin ba'y maaaring maging simula ng sakit? Kailan ba dapat tayong magduda? Pangalawa, kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Angel, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka ba o agad kang hihingi ng tulong? Minsan, mas pinipili nating magtiis sa pag-asang magbabago ang isang tao. Pero hanggang saan mo kaya ang magtiis? Kailan ka dapat kumilos? Pangatlo, bakit kaya mahirap para sa maraming tao ang humiwalay mula sa isang mapang-abusong relasyon kahit na alam nilang mali na ito? Ano kaya ang mga bumabalakid sa atin? Ang takot ba? Ang pagmamahal? O ang pag-asa? Ano kaya ang kailangan para makalaya? Pang-apat, ano sa tingin mo ang mga unang senyales ng isang relasyon na maaaring umabot sa emosyonal o pisikal na pang-aabuso? Madalas, ang mga senyales ay tila hindi natin napapansin o ipinagwawalang bahala. Pero paano kung ang mga simpleng bagay na iyon ay palatandaan ng mas malaking panganib? Panglima, paano natin matutulungan ang mga kaibigan o mahal sa buhay na maaaring nasa ganitong sitwasyon ng pang-aabuso? Hindi laging madaling magsalita o makialam, pero bilang kaibigan o kapamilya, paano ba natin magagabayan ang isang taong naguguluhan at natatakot? Pang-anim, ano ang maaaring gawin ng lipunan upang mas maagang matulungan ang mga biktima ng blackmail at emosyonal na manipulasyon? Sa harap ng modernong teknolohiya at social media, mas madalas na ginagamit ang mga bagay na ito para mang-abuso. Paano kaya tayo makakatulong upang maprotektahan ng mas marami? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang para kay Angel, ito'y para sa ating lahat. Pag-isipan natin, baka ang sagot na ating hinahanap ay siyang magbibigay laya hindi lamang sa isa, kundi sa marami.
O siya mga kaibigan, dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Hindi ko nakaya ang lihim ng mga larawan. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa tapang ni Angel. Huwag nating kalimutan na may mga taong handang tumulong at walang sinuman ang nararapat manatili sa isang mapanakit na relasyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong kaibigan at salamat sa pakikinig.